Hello, good day everyone. This is the Furry Archivist and welcome to the Maritime Aviator Vlog Journal Session 125. So it's already my 125th vlog journal session here on my channel. So of course, as usual, I will be using the language of Tagalog just to practice the privacy of my journal entries, and I will keep that, I guess, as a regular language that I'll be used only for journal entries like this one, just to maintain my secrecy and, privacy of my journals. So, yeah, what am I saying? Yeah, of course, I'm just saying that as a disclaimer. So now that I have already mentioned it, let's proceed now on my on what I'm trying to tell on my vlog journal right now. So let's begin. So sa ngayon, katatapos lang ng a few days ago natapos na yung loading operations namin sa Goliath, Norway. So nakakuha naman ako ng videos noon, at least gumawa ako ng dalawang videos. Ngayon pa-transit na kami, discharging nitong barko na to is Gothenburg, Sweden, if I recall correct, or something like that, sa area na yung Gothenburg. Basta Gothenburg, I'm not familiar with the North Sea area. So, while en route sa Gothenburg, medyo malakas ang alon. Nahirapan akong sabihin natin hindi komportable yung position na naramdaman ko within this past 2 to 3 days dahil dun sa sa bad weather conditions ng North Sea nitong time na to. And it's been quite a while since nandam ako ng rolling at gano'n na movement ng barko, yung up and down and then left and right, rolling and pitching ng barko. Kasi from my history sa work ko din, madalas kasi ako sa VLCC and sa mga crude oil tankers, which is mabibigat na klase ng barko. At very rare ka nakaka-experience ng alon dahil sa bigat ng class ng barko na to. Ngayon ito, since nasa shuttle tanker ako, it's still crude oil in some extents, pero masyado siyang maliit para sa kinasanayan ko na yung gross tonnage, masyadong maliit yung gross tonnage nitong barko na to sa kinasanayan ko do, na laging nagtatrabaho ako na environment. So medyo prone siya sa alon. So we just have to keep in mind na mas maliit ang barko, mas madali siyang mag-movement pag may alon. Tsaka so paano pang i-report ko ngayon sa trabaho ko? So far, ongoing pa yung ko, na kiniklear ko pa itong schedule ko ng 8 to 12. Doing good naman ako. And lately, hindi ako umakyat sa bridge kasi on a technical issue dahil since summertime sa Europe at madalas may araw kahit gabi, probably hindi na ako madalas umaakyat. Pero probably baka ngayong araw na to baka umakyat ako sa bridge pa. Siguro mga 11 o'clock. 11 or 10, I don't know. Just to show up kasi requirements sa watchkeeping na pag gumabi na, pagka 8 to 12 ang schedule ko is, pagka gumabi na, kailangan nasa bridge na ako to assist yung officer on watch doon. Now, yung officer on watch naman ngayon, medyo I think matinu-tinu naman siya under first impression, and medyo chatty siya compared dun sa isa na first officer. Pero anyway, okay naman, third officer. So, okay naman sa akin yun. At least medyo, kahit pa paano hindi ako mangangamba na magtrabaho doon sa area na yun, sa bridge. Or mag-night watchkeeping. Hindi katulad nung makaraang buwan na 12-4 pa ako na hindi ko type yung maangas na segundo official namin doon. Na parang, ewan ko, masyadong discriminating sa mga Pilipino. Ayoko lang ng ganon na ugali. It's just, 2 tao lang sa buong career ko ang nagsabi sa akin ng ganon, hindi kalawa siya. And yung ganong klaseng ugali, definitely, well, ayoko siyang kagwadya, just to say the least. But like I said, hindi naman supposedly involved dapat ang job position ko ngayon na gwadya-gwadya kasi, it's not, like I said, it's not the contract I signed up for.
Anyway, despite ng mga ano na yun, problems na hinarap ko ngayon sa aking 11 seaman contract, at least nakapag-adapt naman ako at sabihin nating improvise ng ng situation ko. And like I said, nung several months ago, akala ko hindi ko personally matatapos ang kontrata ko kasi masyadong, sabihin na natin, hindi ko pinirmahan yung ganong klaseng trabaho, and yet here I am, patapos na ang kontrata ko. And frankly, I'm gonna be excited kasi sabihin na natin remaining na, well, kung titingnan natin, remaining 3 months ko to, pero syempre kinakain ko na ngayon yung or binabawasan ko na ngayon yung 3rd month, yung remaining 3 months ko. So kung titingnan natin out of technicality, it's around at least ano ba tawag dito? It's at least nasa 2 months na lang ako. Pero syempre wala akong calendar calculator ngayon. So hindi ko alam kung anong exactly, o hindi ko pa na-check yung calendar calculator ko ngayon. So hindi ko pa alam exactly kung ilang remaining days left ang pambubunuin ko para matapos yung kontrata. All that I know is that itong 3 buwan na to, remaining ng 3 buwan ko to, okay, I'm just gonna say it na lang naman, na itong June, July, August, itong remaining 3 buwan ko, ito yung 3 ko, bubunuin ko talaga na 3 buwan. But anyway, excited na rin din ako kasi at least matatapos ko yung kontrata ko na yun. Mas mahirap naman yun kung katulad nung mas mabigat yung pakiramdam ko nung nung nag-uumpisa pa lang ako dito sa kontratang ito, kasi yun nga, bukod na sa umpisa pa ng kontrata, hindi pa, sabihin na natin, hindi nasa job description ko yung pinagagawa sa akin na trabaho. Pero like I said, patapos na ang kontrata ko as far as I'm concerned, and inuubos ko na yung 3rd month ko ngayon. So antayin ko na lang, ang bubunuin ko na lang probably is July, August, June, July, August. Well, technically May pa naman ngayon, last week ng May, pero siguro by next week naman pa June na so hindi na magiging mabigat sa akin yon na ubusin yung time na yon. And speaking of which, since malapit na rin akong malapit ko nang inubos ko na yung time na yon, and probably malapit na akong umuwi. Probably baka, I don't know, as early siguro as early ng July or last week ng June, probably ligpit-ligpit na rin din ako ng mga gamit ko. Mas madali ako makakababa kung nakahanda na ako sa umpisa. You get the point. And one more thing, siguro baka by next vlog journal entry ko, medyo ibahin ko na ng konti yung costume ko, hindi na itong red na, or hindi na itong green na, green na military jacket. So probably baka ilagay ko na lang dito sa bagay ko dito. Ang palitan ko na lang yung black na parang semi-camouflage yung dating. So yeah, baka ko na yan, iligpit ko na. Anyway, so far, yun nga, like I said, magsisimula na ako magligpit-ligpit, probably by the turn of pagsapit na ng June, unti-untiin ko na para nakahanda na ako. And isa pang good news na masasabi ko is mukhang uuwi yung si AB Abusado ng maaga, at least 2 months, or at least kung tama ako, 2 months or a month na earlier than expected. Now, it's not much, pero at least mawawalan ako ng sakit ng ulo, at ang i-deal ko na lang at least na problema itong si AB magulang. So yun nga, ang message ko na lang, pag bababa si AB Abusado, wag na siyang babalik. Pero here's the thing, kasi bababa siya ng barko, temporary lang, when babalik pa rin siya. Probably pagbalik niya is, yun na yung time na bababa kami ng barko. So parang babalik pa siya dito para relibuhan si AB magulang. Parang sabihin natin, semi-extension ng contract ang mangyayari sa kanya. But anyway, wala namang problema sa akin yun, kasi at least kahit paano, for the foreseeable future, hindi ko siya magiging sakit ng ulo, o at least mababawasan ng sakit ng ulo ko dito sa barkong ito. And mas maganda yon, mas makakatrabaho ko ng maayos, ng walang asungot at walang nambubuli sa akin. At least sa totoo lang, hindi naman dapat talaga ako mabubuli dito, kasi yun nga,
It just so happens lang talaga itong barko na to is hindi ako familiar. Like I said, it's a shuttle tanker. Pero kung ginawa niya tong incident nito o nasa barko kami ng BLCC, like I said, bahala siya. Hindi ibig sabihin na hindi ako, yun nga, hindi ako gaganti sa kanyang pambubuli. The only reason kaya lang siya nakaka-allowed na mag-rampant ngayon is because I allowed it. Kasi to be honest, hindi naman talaga din ako talaga taga-shuttle tanker, taga-VLCC ako at crude oil. And nagkaroon na siguro ng mistake sa crewing kung bakit ako nilagay dito. Which I will rectify at ko-correct ko once na matapos ang aking kontrata dito. And like I said, the only problem right now is it will take some time. And yun nga, I still have remaining at least 3 months. O since Mayo pa naman, I still have remaining 3 months para, bunuin yun. Then after that, this will be all a bad dream para sa akin. And any traces lang ng ebidensya siguro is itong journal na to na nagdo-document ng, yun nga, yung kapangitan ng ugali ng mga ating mga kapwa Pilipino sa barko. Frankly, hindi ko naman talaga nagustuhan tong barko na to sa umpisa pa lang kasi ewan ko ba, binubuli ako dito, una. Pangalawa, yung mga kasama ko dito sa mga barkong ito ay may mga ugali. Kung hindi man bullying, iba may mga ugali, parang mababa ang tingin sa akin. So, I think it's unfair naman na yun nga. But anyway, kahit ganun naman ang sitwasyon, at least, nare-record ko siya. At least na ko siya. At least makaganti man lang sa mga gagong mga seaman sa barko. Nakakadismaya lang kasi kapwa mo Pilipino, yun nga, tinatarantado ang kapwa Pilipino, which is, yun nga, nare-record ko sa, buti sana kung hindi nare-record sa vlog, nare-record ko sa vlog ngayon. Wala lang, it's just the dark side ng ng mga Pilipino sa barko. Ng ating mga seaman, dapat we should be aware that na pag nagbarko tayo, malaking posibilidad na makainkwento tayo ng mga kapwa natin tarantadong Pilipino sa barko. And mas mabuti pa na, ito sasabihin ko as an old knowledge na rin from nakuha ko sa mga dati mga seaman, na mas madali pang katrabaho yung mga ibang lahi kaysa yung mga kapwa mo kalahi na Pilipino. But like I said, patapos na ang aking kontrata, and I'm pretty much happy na gano'n ang sitwasyon. Kaya ko na rin din namang handlein yung mga normal duties na ng supposedly duties na to ng AB o trabaho na ng AB. And honestly, wala naman talaga ako makukuha anything beneficial dito sa aking right now situation ko na kontrata na to Siguro ang only beneficial na nakukuha ko lang dito is at least kung magkaroon man ng sitwasyon na wag naman sana na magawin patrabahuin na naman ako ng trabahong AB, at least kahit pa paano kaya ko nang handlein ng sarili ko. Hindi katulad nung una pagdating ko na I have simply no idea kung paano gawin ang trabaho ng AB kasi hindi naman talaga ako AB, OS ako. Just to simplify it, it's not the job that I signed up for ang nangyari. But yun nga, ganun naman talaga. It just so happens lang talaga na napunta ako sa bad company na medyo may mga pangit na tao din na kapwa mo Pilipino. But after this contract, I don't think na, or at least sana naman yung susunod ko na kontrata sa barko ay medyo maging more pleasant. And of course, moral lesson din sa akin, never stray away sa VLCC or sa crude oil tanker or kung saan ka man o kung saan man yung isang seaman special sa kanyang barko or specifically sanay siya na trabaho, doon na lang siya, wag na siyang mag-i-stray on other other classes ng barko. So in my case, medyo mas sanay ako sa crude oil at VLCC, so at least doon na lang ako muna and live out the rest of my days sa pagiging seaman and mag-vlog. So ano pa ba ang news na masasabi ko? Shipyard, there's a possibility pa rin na mag-shipyard itong barkong ito. Although hindi pa certain. Hopefully, sana hindi ko naman abutin kasi matrabaho. Pero maganda rin kung inabutan ko kasi mabablog ko naman siya. At least dagdag ng entry sa aking journal. Estimated siguro probably by July or August. Baka mangyari na yun nga, mag-shipyard itong barkong ito. Kasi ang plano right now, after nitong discharging sa Gothenburg,
Sweden is itong barkong ito sa Gothenburg, Sweden is probably mag-angkorahe itong barko sa Skagen, balik ng Skagen and wait for order. So parang anong nangyayari dito, parang ang home base nitong barko na to is Skagen, Sweden. And yun, hopefully hindi naman siguro sila matagalan. Pero kung matatagalan sila doon, mga 1-2 linggo, itong June, yun ang plano, June, July, August is magpa-dry dock yata to, or, hindi naman dry dock, but shipyard. Hopefully wag naman sana dry dock. Or at least kung may dry dock man, at least fully prepared ako. Now, next month, ang aking magiging schedule na is day work na ako, which is yun naman dapat talaga ang trabaho ng OS, the day work, pero yun nga. So, sa ngayon, magtsatsaga pa ako na the next 4 weeks na 8 to 12 ako. Hopefully, hindi naman siguro matapat sa akin na naman ang atraka, disatraka, kasi ako na naman na magpipiloto at magmamaniubrada ng barko at mag-drive ng barko. Well, hindi naman sa hindi ko kaya, pero it's just hindi ko lang prefer kasi hindi ko job description. And mahirap gumagawa ng isang bagay o job description na hindi naman talaga nakalagay sa kontrata ko. So you get the idea. But in regards of capability, at least capable ako. It just so happens lang talaga na hindi ako binabayaran sa aking capabilities and I'm being, sabihin na natin, exploited right now. So, yun lang ang masasabi kong news ngayon. At least, inaantay ko yung araw na umuwi na tong si AB abusado nang mawalan ako ng sakit ng ulo. And kung hindi naman din masyado akong demanding, sama niya na tong si AB magulang para dalawa sila. At least kahit paano pag uwi ko ng airport, wala akong poproblemahin na asungot. At mahirap mag-filming o mahirap mag-vlog journal entry nang may yamot ka na kasama. So, anyway, kahit paano, kahit ganun man ang sitwasyon, at least laking tulong pa rin na at least bababa na to si AB abusado. So, ang magiging problema ko na lang talaga ito si AB magulang na ubod ng gulang at ubod ng kung ano yung sinasabi na halimbawa maayos yung ginawa ko trabaho, may sasabihin pa rin at mahilig magparinig. At kung halimbawa may ginawa akong hindi ko nakuha kagad ng trabaho, lalong marami pang sasabihin. Wala lang, nakakaasar lang yung mga ganong klaseng tao, yung parinig ng parinig. Sa totoo lang, kung nasa lupa to, baka sinuntok na to sa bunganga yung ganyang klaseng tao. And itong parehas na to na panay pang chismis, yung pag hindi mo nagawa yung trabaho mo, i-chismis ka pat isusumbong ka pa sa maestro amo, which is lalong nakakaasar, or yung pinaka-forma na isusumbong pa. And honestly, yung mga ganyan sa tanker talagang ewan ko, pero yung mga ganyang klaseng ugali na ginagawa nila sa akin ngayon, good luck sa kanila sa tanker pag nalipat sila dun. Anyway, so far, ang realidad hindi kasi ako nasa tanker, pero pag ginawa nila yun, palagay ko sagutin ko sila. So, yun lang. Nag-update na lang din ako ng blog ko ngayon kasi I haven't updated my blog for several days. And, ano pa ba ang i-update ko? Yeah, one more thing. Since nag-gaming din ako, nag-record ako ng let's play session ko sa gaming. Matatapos ko na halos yung storya nung ginawa ko sa video game na Stellaris. So, konting na lang, konting gameplay na lang. So, probably baka tapusin ko na to pagka naka-day work shift na ako. At least merong enough time ako doon para tapusin yung gameplay ko doon. At least nang matapos ko na yung storya and makapag-write up na ako ng story noon. Of course, hindi yun ang first set ng pinaplano ko na series ng mga gameplay stories doon sa aking let's play. At least meron pa akong 2-3 na planado na i-set up na gameplay story doon sa video game na Stellaris. Pero sa ngayon, kailangan ko lang muna isa. So, yun ang masasabi kong progress sa ginagawa ko ngayon. And one more thing na nakita ko din, since nabanggit na ang aking YouTube, akalain mo, umabot na ako sa 64 subscribers.
Yes, believe it or not, 64 subscribers na ako. And napapaisip ako minsan na sino kayang mokong yung mga nagsasubscribe sa akin. I mean, see? 64 subscribers na. So, that's a good senyales para sa akin. Or at least kahit papano nakakangiti na may nag-appreciate papano ng work. So, gusto kong palakpakan kayo, yung mga viewers, dahil kahit papano hindi ko in-expect na na-appreciate yung ginagawa ko. And I would do my best siguro na mag-publish pa ng works nito, ng mga videos ko. So, by the time na mapanood nyo tong vlog ko ngayon na ginagawa is probably it's been at least a year na or 2 years ang lumipas from my blast, from my current na situation. So, madaling salita, pinapublish ko yung mga vlogs ko late. Hindi ako nagpa-publish ng exactly on time na nangyayari or currently nasa, hindi ako nagpa-publish ng currently nasa barko ko kasi, for security reasons na rin. Isa na rin gusto kong sabihin na for security reasons kasi kung sakali may banggitin ako na hindi magustuhan ng management o company, syempre, baka, gantihan ako and mahirap na. At sa mga social media, dapat kailangan tayong sigurado lagi sa ating mga sa private life at sa ating privacy. Kaya yun din ang dahilan kaya like I said, bakit ako naka-costume lagi pag nagbo-vlog journal entry. So, yun lang. At least, masasabi ko pa rin na I'm really excited na matapos na ang kontrata ko soon. 2 months na lang halos, 2 to 3 months na tapos na. And ang araw ko pa rin dito is miserable. And, everyday Monday on work. Or sa magtatrabaho ko Sundays to Saturday. So, it's not ganong pleasant and enjoyable. Pero kahit papano, at least nakakapag-adjust na ako. And, yun ang tanging hanggang ngayon hiling ko na matapos na yung kontrata ko nang hindi ko na ulitin tong pangit na experience ko dito sa barkong ito. At kahit paano na rin nang maiwasan ko na rin yung mga bullying at harassment para makaganti na ako kung sino man gagong magbubully sa akin. So, yun lang muna. For the moment, I'll keep in touch pa naman regarding sa ko. So, yun lang. Probably magliligpit-ligpit na rin din ako. So, i-clear ko na to. Stuff na to. And gumanda-ganda na rin ang weather ngayon. So, probably by Monday or Tuesday, itong barko na to mag-a-attrakan na naman sa Gothenburg. So, I'm not sure kung iba-vlog ko pa yon or not. Pero pwede ko rin namang i-vlog kasi, well, yun nga silbi nito. Kaya nga ako may YouTube channel. Fully charged naman yung ko. So anyway, before ko matapos tong vlog, I think siguro pwede ko naman sigurong i-take yung window kung ano ngayon ang actual na nangyayari sa sitwasyon ko ngayon sa kung gaano kaalon ngayon. So sa ngayon kumalman na yung weathers So I'll just give you a quick tour, I guess, ng aking oh, great. Yun. Aking weather. So anyway, mamaya-maya na rin naman, magagwardya na ako. So, 8 to 12. So, sa ngayon, ito ang itsura na ang aking, weather ngayon sa okay, so, ayan, nakikita nyo, klaro pa rin ang dagat. Klaro na ngayon, kumpara nung kaninang tanghali na maalon. So, I'll be expecting good weather for the rest of the weekend. And, matapos ko yung kontrata and for the rest of weekend. So hopefully, yun lang siguro ngayon ang masasabi ko. Okay, so yun lang. Oh, damn it. Okay, well, so yun lang. So before I end my entry, so this is the Furry Archivist. Have a great day everyone and see you on my next vlog. So ending now session vlog journal 125.